Sisimulan na ng MMDA ang no contact apprehension policy sa Lunes. Ito'y matapos alisin ng Supreme Court ang restraining order hinggil sa NCAP. Si JM Pineda sa report live. JM? Dayan, para sa mga motoristang nakausap natin, pabor sila dito sa panibagong pagbabalik muli ng no contact apprehension policy dahil may iwasan na daw yung mga kamote riders at matatakot sila dito, lalo na doon sa mga dumadaan sa mga malalaking hawak na kalsada ng MMDA. Pabor ang motorcycle taxi driver na si Jason sa pagpapatupad muli ng MMDA sa no contact apprehension policy. Posibleng maging daan niya ito na gumanda ang trapiko sa Metro Manila, pero dapat daw ipatupad ito ng maayos at maabisuhan ang mga motoristang gaya niya. Okay naman yun para sa mga kaayos na ng dali ng trapiko. Yung NCAP na yun. Pero pabigat din kasi sa mga ibang motorista na mabibigla yung may huli pala silang gano'n na darating sa bahay nila. Approved din kay Simon ang pagbabalik ng NCAP. Bukod aniya kasi sa matatanggal ang mga kamote riders sa kalsada, iwas kotong din umano ito. Man po yun kasi iwas na mga kamoting driver na naglalagay. Talagang okay yun kasi iwas na mga kotong, mga lagay-lagay. Magbabalik muli ang no contact apprehension policy o NCAP kung saan hindi na maninikit o manguhuli ang mga enforcers dahil ang mga nakakalat na CCTV sa mga malalaking kalsada ang kukuha ng litrato kung may violation ang mga motorista. Isa ang Commonwealth Avenue sa mga tututukan ng MMDA, lalo pat isa ito sa mga major thoroughfares sa Metro Manila. Dito rin daw ipapatupad yung mahigpit na motorcycle lane at bike lanes. Bukod sa Commonwealth, kasama rin dayan sa tututukan ng MMDA ang EDSA, C5, Rojas Boulevard, Marcos Highway, Ortigas at mga mabuhay lanes. Sa sobrang high-tech ng mga kamera na gagamitin ay kaya umano itong i-zoom at kayang walang kawala dyan yung mga kamote riders na lumalabag sa batas trapiko. 20 mga traffic violation ang mga tututukan ng ahensya gaya ng no seatbelt, disregarding traffic violations o traffic signs, mabibilis at di maingat magpatakbo o reckless driving, illegal parking at iba pa. Umaabot ang halos 3,000 ang penalty ng mga violation na ito. Ipapadala sa bahay ng may-ari o kung kaninong nakapangalan ng kotse ang notice of violation. Dayan, pabor din dito o sangayon din dito yung Department of Transportation, pero dapat daw ipatupad ito ng maayos at dapat din daw ay malaman kung sino nga ba, lalo na dun sa mga second hand na mga kotse. Dahil kadalasan daw kapag nagbebenta ngayon ng mga second hand na kotse ay hindi na ililipat yung pangalan agad at posibleng yung notice of violation ay maipadala doon sa lumang may-ari at hindi doon sa bagong may-ari. Kaya dapat daw tignan muna, dapat ipatupad muna yung mailipat agad yung pangalan ng may-ari doon sa bagong kotse. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, JM Pineda.